mga kwento ng higante, aswang, kapre, mantiw, engkanto, at iba pang mga nilalang sa kalatian o kagubatan. Lumaki rin ako sa mga drama, aksyon, at horror sa Betamax ng mga kapitbahay. Kasama ko sa bawat panonood ng aking nakatandang kapatid na si Mama Beth, na nagsilbi ko ring nanay at ang aking mga pinsan at mga kalaro. Personal sa akin ang muling palabas dahil kwento ito ng hindi malayong panahon na tumatak sa akin bilang mahalagang yugto sa aking paglalabay bilang artista. Nakagaya ni Andoy ay naging playground ang mga pitahan sa aming baryo at nagbukas sa akin sa ibang mundo sa labas ng maliit naming isla. Ang samot-saring pagkukulang ay napunan ng mayamang imahe at pangarap sa maliit na screen na pinagsaluhan namin gabi-gabi ng aking mga kapitbahay at kababaryo. Hindi ko pa alam noon syempre na gusto kong maging direktor, pero alam kong nais kong maging bahagi ng mundong nakikita ko sa maliit na TV screen. Ang huling palabas ay liham ng pagmamahal para sa aking tinubuang lupa. Nais kong bigyan ng representasyon ng aming probinsya sa pamamagitan ng pagbahagi ng aming kwento gamit ang sarili naming wika. Ayon sa tala ng ethnologue, noong 2022 ng Summer Institute of Linguistics, sa tinatayang 184 na wika sa Pilipinas, 11 sa mga ito ang namamatay at 35 naman ang nangangarib na mawala. Mapanganib ang pagkamatay ng wika dahil kasama sa pagkamatay ang pagkawala ng kultura, kaalaman at identidad. Hindi pa naman nasa panganib na estado ang wikang Hunhan, isa sa mga katutubong wika sa Romblon, gayunpaman kapag hindi ito naisalin sa ibang medium bukod sa oral na tradisyon, hindi malayo ang pagkamatay nito sa hinaharap. At bahagi ng aking personal na advokasya ang paggamit, pagsulong at pagpapayabong ng katutubo naming wika, gayon din ang paglalahad, pag-unawa at pagsusuri sa aming kultura. Nasasabik akong dalhin ang pelikulang ito sa aming komunidad at ibahagi sa aking mga kapitbahay, kababayan at kasimanwa. Una't higit sa lahat, ang pelikulang ito ay inaalay ko para sa kanila. Mabuhay ang mga katutubong wika, mabuhay ang regional na sine, mabuhay ang pelikulang Pilipino. Sa litong ito, nais kong tawagin ang isa sa mga kaagapay ko sa pagbuo ng pelikulang ito, ang aming assistant director at creative producer para sa karagdagang mensahe, si Ginoong Jerome Anlas. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Jerome Anlas, ang creative producer, assistant director at isa rin po sa cast ng huling palabas. Malayo-layo na po itong paglalakbay namin para sa huling palabas. Nagsimula po ito, baka tagal na para kay Ryan, pero una ko pong nakilala si Ryan sa sinipanulat na workshop namin ang Lunlana. Doon po, subaybayan ko, doon po nasubaybayan ko ng personal yung paglalakbay. Hello? Ayan. Doon po nasubaybayan ko yung paglalakbay ng material na ito at umagapay nga po ako at tumulong para malikha siya at masabuhay siya. Gaya nung mga makikita niyo po mamayang mga karakter sa pelikula, si Andoy at si Pido na 16 years old. Meron din po akong kakilala na malapit sa akin, 17 years old, na kamakailan lang po ay pumanang noong nakaraang linggo. Yung kapatid ko po si JM, hindi niya po napanood itong pelikulang to. Nung ginagawa po namin actually, lagi po siyang sumisilan kapag nanonood po ako ng mga edits at mga online na viewing. Tapos lagi niya lang sinasabi kung
pwede kong papanood sa kanya, pero sabi ko po, sa screening na, sa gala screening na, pero hindi po siya umabot. Sinasabi ko po ito kasi siguro para mas makabahagi po sa inyo at kung may kakilala po kayo na nagsistruggle sa kanilang mental health at may kakilala po kayo na malapit sa inyo, mag-contact po kayo agad ng mga malalapit na mga professional at mag-seek po sana ng professional help para may iwasan po at umagapay po sa kanila. Dito po sa pelikulang ito, talaga pong sinikap po namin at advokasya po namin ang safe spaces. So meron po kaming si Regina De Vera na makikilala niyo po mamaya. Isa po siyang intimacy coordinator at acting coach din po namin. So minabuti po namin na lahat po kami ay ligtas sa aming set. So sana po ay magpatuloy po yung ganitong practice at para po hindi po makadagdag no, sa trauma at sa kung ano pang kalagayan na ikasasama ng mga tao sa industriya namin sa pelikula at pati sa iba pang mga industriya ng sine. Yun lamang po, muli inaalay ko po itong pelikulang to kay Jamael Matthew Canlas, ang bunso po namin kapatid. Palakpakan po natin po natin para po dito. Maraming salamat po. Sana po mag-usap yung pelikula natin. Maraming salamat, Jerome. Hindi mabubuo ang muling palabas kung wala sa mga talento, pagod, dedikasyon at oras ng mga bumubuo ng produksyon. Malalim na pasasalamat sa mga individual na ito na naniwala sa aking kwento at sumugal sa akin kahit baguhan lang ako sa paggawa ng full-length film. Isang malaking challenge sa paglikha ang pinansyal na kakulangan, subalit hindi ito naging hadlang upang maipalabas ang huling palabas. Nais ko pong tawagin ang mga creative producers namin, sina Direct Charles at Chris Brunas. Charles Narate at Chris Brunas. Ang aming line producer, si Jane Danting. Wala po sila dito, pero ang aming creative consultants, sina June Lana at John Torres. Ang aming supervising producer, si Nay Sarah Brackensig. At ang aming producer, si Fernie Lapus. Ang aming DOP, si Leo Lazada. At sa lahat ng camera department. Wala po sila ngayon. Ang aming acting coach and intimacy coordinator, si Regina De Vera. Ang aming production design team na pinapangunahan ni David Esguerra, Andrea, Jure, Kevin, Wika, Paolo, Sofia, Ann Sano, Berlin, Kevin, at Joanna. Ang aming costume designer, J.Lo Conanan. Hair and makeup artist, Mama Alan. Production managers, Joy Namora and Ayan Cordero. Si Ayan din ang aming production manager. Ang aming script con, si Enzo Ventura. Aming mga broad assistants, Ronnie Ramos at Gia Caribosa. Ang aming language coach na nagtsagang magturo sa aming mga aktor, si Raymond Flores. Editor, Cyril Bautista at Kurt Abraham. Ang membro ng Terminate Arcilia, Associate Editor, Donnie, Online Editor. Ang aming colorist, si Bianca Francisco. At ang aming VFX team na pinapangunahan ni Vincent Cheng.
Ang aming sound designers, sina Iman Verona at Rica Salim. Ang aming musical scorer, si Erwin Fajardo. Nais ko rin magpasalamat sa Cinemalaya kina Direk Joey Reyes, Direk Luis Villar, Ate Melissa at si Noy, na kababayan ko din. Sa NCCA, sina Ms. Raisa Ronquillo, FDCE at Create PH Film na pinapangunahan ni Ms. Lisa Ofianga, ang Kaibanggi Collective, ang local government unit ng Looc Romblon na pinapangunahan ni Attorney Lisette Arboleda. Ang Arsenal Cinematography Company na pinapangunahan ni Sir Bernard Macanay. Ang ABS-CBN Film Productions kay Ms. Telly Villanueva Castro and Ms. Chacha Lim Achasoko. Sa Film Studios, si Direk Cal Sarate and Ms. Chef Adoboy. At ngayon ay nais kong ipakilala ang aming cast. Si Andoy na isinabuhay ni Sean Mark Gomez. Si Don Andrew Lentejas, nagkaganap bilang Pilo. Si Jay Gonzaga bilang Julio. Si Nanda bilang Fer. Si Lina Magiliw bilang Aurora. Si Rick Juan bilang Isidro. Sir Ben Mas bilang Mr. Rufon. Once again, congratulations to the cast and crew of Huling Palabas. May we request our filmmaker to stay on stage to receive this certificate of recognition. To present this certificate of recognition, we would like to call on the chairperson of Cinemalaya Monitoring Committee, Mr. Jose Javier Reyes. Cultural Center of the Philippines and Cinemalaya Foundation Incorporated presents this certificate of recognition to our director, Ryan Espinosa Machado, director of Huling Palabas, finalist, full-length feature film. Given this day, August 9, 2022. Given this at the Cinema Rizal Philippine International Convention Center, CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City. Signed, Vice President and Artistic Director of the Cultural Center of the Philippines, Dennis Panasiga. Cinemalaya Festival Director, Mr. Chris Miliado. Chairperson of Cinemalaya Monitoring Committee, Jose Javier Reyes. President of Cultural Center of the Philippines, Maria Margarita Moran Floreto. And President of Cinemalaya Foundation, Ms. Doris Villar. Again, congratulations to the new cast and crew of our Huling Palabas.